Naka-mute pala yung audio ko. Sorry po. Anyway, mabalik po natin. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 30, 2026. Alas 7 ng gabi dyan sa Pilipinas at alas 6:04 ng umaga dito sa Toronto, Canada. Ang topic po natin ngayon ay paano ginagawa ang budget sa pamahalaang lokal. So, invite po natin ang ating butihing Municipal Budget Officer, pero hindi po tayo napaunlakan. Actually, noong pa pong December, nag-i-invite na ako, pero they continue to decline. Pero meron po tayong nag-send po tayo ng Zoom link sa kanya, sakaling magbago ang isip. Gayun din naman, kinumbida natin si Chairman ng Committee on Finance and Appropriation, ibig sabihin budget. Ah, si Konsehal Boboy Lakap. Pero again, hindi po tayo pinalad. Walang reply, walang response. Tapos, nag-text din po tayo nag-invite tayo kay Konsehal Bajun Lakap as Vice Chairman ng Committee on Finance and Appropriation. Ang sabi po niya nakakahiya naman daw po sa chairman kung siya ang hahalili. Ah, invite din po natin si Konsehal Toy, apelyido ni Sir Toy, Viray. Sabi ko sakaling hindi available ang dalawa, baka pwedeng siya ang humalili. Pero ganun din po ang nangyari. Walang response. So kaya ako po ngayon ay mag-isa ngayon eh. Hindi tayo nag-interview. Wala tayong ma-interview eh. So pagpaumanhin po ninyo kung akong ipapaliwanag ang ating topic ngayon na mag-isa. Siya nga po pala, kung naalala nyo, napag-usapan po natin with attorney Isagani Gonzales noong nakaraang unang episode na habang wala ang website ng munisipyo ng Masantol, ay magpo-post po sila ng budget, ng financial transactions or reports, at invitation to bid sa first quarter. Pero ngayon, actually po, nag-follow up ako last week sa kanya. Sabi po niya mag-i-inform siya siguro sa administrator ng Masantol PIO, ano? Siguro sa kabisihan, hanggang ngayon wala pang nakapost. Papalo up po tayo ulit. Uh, Sandali ah. Tayo ay naka... Do you hear me clearly, mga kaibigan? Naririnig niyo po ba ako ng malinaw? Pwede po bang magkomento sa comment section? Narinig po? Narinig po ba? Mhm. Yes po, malinaw. Oh, thank you very much, Ma'am Sharon Fabian Punanan. Okay, tuloy po tayo. So, yun nga po. At 2 days ago, I invited our municipal mayor, Mayor Danilo Guinto, regarding sa February 6 sana na episode regarding sa matinding pagbaha. Mm,
kung binibigyan nga ba ng prioridad na mabigyan ng solusyon. Sabi po niya, tapos na daw kami at magtrabaho na lang daw siya. Okay. Wala naman po tayong magagawa, mga kaibigan, kung ayaw magpa-interview sa atin ng mga elective officials and employees. Hindi naman natin sila mapipilit, no? Kaya lang, may mga tanong na nandyan pa rin, nakapending pa rin. Sa isang mabuting pamamahala, hindi po yun maganda na may mga tanong na hindi nasasagot. May mga pending. Sa pamamahala po, kagaya lang ng pananampalataya, sinabi ni San Pedro, kayo ay dapat laging nakahandang magpaliwanag kung ano ang inyong pinaniniwalaan. Gayun din naman, sa panunungkulan, dapat na ang mga halal at government officials ay nakahandang magpaliwanag sa mga tanong na binabato ng mamamayan. Okay. So, meron po akong small presentation. Si-share ko po. Sandali. Pwede tayong bumati, ano? Si Bonanono. Si Mr. Glenn Bonifacio Lacsina. Alma Soriano de los Reyes. Minsan, kamusta? Noel Navarro. Remember, classmate ko to, no? Bro, kumusta, kumpare? Erwin Soriano, insan, kumusta? Ah, maraming thank you po sa pagsuporta nyo at interest. Mm, mamaya tuloy natin ang pagbate. So let me share my screen. Share. Nakikita niyo po ba yung screen? Pwede po magkomento. Soriano de los Reyes. Oh, Rodel. Kuya ko Rodel, kumusta? JP. Okay, Norwin po. Yan, dali ba tayo na? Watching, si Ninang, Violeta, Danganan. Kumusta po? Oh, you see the screen clearly? Okay, great. So, simulan po natin dyan. Mapalad ang mga yumayaman sa malinis na pamamaraan. Wala po tayong pinatatamaan dito. Ano, ito ano lang. Siyempre, pinag-usapan ng budget. Kung naalala nyo, dyan nagkagulo ang Kongreso at Senado sa budget, di ba? So, dyan ang naging simula ng mga kabi-kabilang rally sa Pilipinas noong nakaraang taon. Basahin natin. Mula sa aklat ng ni Sirach, chapter 31, verses 6 to 8. Dahil sa salapi ay marami nang bumagsak at lubusang napahamak. Para sa mga sumasamba sa salapi, ito ay isang patibong at maraming mga hangal ang nahulog doon. Mapalad ang yumaman ng hindi nagkasala, na hindi nagpakahibang sa paghabol sa salapi. Sabi po ni Mayor Vico Soto, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Napopromote ka nga, tumaas nga ang iyong posisyon. Marami ka namang tinapakan. Hindi po maganda, no? Okay, mga kaibigan. Ilang
Updates lang po sa ating bayan. So ito po nga, magkakaroon po ng election sa November 2 ng Barangay at Sangguniang Kabataan. Galing po ito sa COMELEC, Masantol COMELEC, ano po. So, pakitignan na lang po ang kanilang Facebook page nang sa gayon ay hindi po kayo nahuhuli sa balita. Ano po? Tapos, yan po. Nagkaroon ng pagpupulong hinggil sa proposed Masantol Feast Port. Kamakailan lang po yan, kahapon lang, January 29, 2026. So, magandang balita po yan. Kasi it will generate employment as well, di ba? Kung napansin niyo po, yung babaeng nakaputi ay ang ating butihing Congresswoman Ana York Bondo na noong kasagsagan ng, naalala ko lang, ng kasagsagan ng Sing Rally, October 2, ay nag-distribute ng ayuda sa may ating bayan, ano. Anyway, maganda po 'yan, maganda po. May komento po ako dito, ito. Basahin po natin. So, wow, this is good. Congratulations po at maraming salamat. We give credit dun sa mga taong they deserve for the credit, di po ba? Naitanong din po ba kaya sa ating butihing Congresswoman Ana York Bondoc kung prioridad nga ba ang pagbibigay solusyon sa matinding pagbaha sa Port District na kung saan ay bahagi ang bayan ng Masantol? Please po, don't get me wrong. Maganda po ang proyekto hinggil sa Masantol Peaceport. Subalit, hindi po ba dapat binibigyan din ng higit na prioridad ni Congresswoman Bondo ang pagbibigay solusyon sa matinding pagbaha na may malaking posibilidad na maranasang muli ngayong taon? Tama naman po, hindi ba? There's a big possibility na muli nating maranasan ang gadibdib na pagbaha. Ngayong taon po bang to, ganun pa rin? Ngayong taon po bang to, mas mababa ang level ng baha? O ngayong taon po bang to, worse, mas mataas pa kaysa sa nakaraang taon? Kung sabi ko, pagkatapos po ba ng Sing Rally noong October 2, 2025, ay wala man lang tayong nakuhang reaksyon hanggang ngayon kay Congresswoman Bondo. Kailan po kaya namin makikita na nagpupulong ang mayor sa Pampanga, Congresswoman Ana York Bondoc, and other congressmen, si Governor Liliap Nanay Pineda, at DPWH officials para bigyang prioridad ang solusyon sa matinding pagbaha. Maraming salamat po at luwid ka, Masantol. Mga kaibigan, ang problema sa baha ay hindi lang problema ng Masantol. Hindi lang problema ng 4th District. Hindi lang problema ng Pampanga. Hindi lang problema ng Region 3. Problema po yan ng buong Pilipinas. Kung hindi tayo makakarinig ng seryosong solusyon sa ating mga elected officials and employees sa gobyerno, kawawa naman po tayo. Sobrang nakakalungkot, nakakaiyak. Ilan pang tao ang mamamatay dahil sa kapabayaan ng ating mga nanunungkulan. Ilan pang, dali lang po ang aking inay ay tumatawag.
Tinatanong po ni tatay kung kung saan daw ang suporta, no? Suporta ng magulang. Salamat po, salamat. Gusto nila makapanood ng live din. Okay. Nasaan na ba tayo? So, ilang ari-arian pa ang mawawasak bago tuluyang bigyan solusyon ng matinding pagbaha. Ilang kabuhayan pa ang masisira, mahihinto, masi-shutdown bago tuluyang bigyan ng solusyon ang matinding pagbaha. Kilos po tayo. Hindi po pwesto lang ang nandyan. Kailangan pong kumilos ang ating mga elected officials and employees. Malapit na naman po ang pagbaha. Hindi po tayo nagkukumpune, nag-aayos pag nandyan na yung baha mismo, di ba? So, kung naalala nyo, yung usapan natin kay Mr. Guevara, Bernie, sabi niya tungkol sa pagbaha, wala silang naririnig na o nakukuhang integration mula sa 4th District kay Congresswoman Bondo at kay Governor Lilia Pineda. Hoy, bigat po, no? We don't deserve to experience that again. When I was young, I've been experiencing that. Pero masaya ako no kasi naglalaro ako sa baha. Hindi ko naman alam ang matinding epekto niyan sa mga mamamayan. Lalo na sa buhay at ari-arian. So, ano po yung kasunod? Ah, ito po. Merong ordinansa noong 2020 at in-enforce po ngayon. Maganda naman po yan. Ano? Suportahan po natin ang mga programa ng gobyerno. Ah, sila po ang nasa gobyerno. So, tulungan po natin sila na irespeto po natin sila. They deserve that, mga kaibigan. Lalo na sa pagpapa-implement ng mga ordinansa, mga batas sa ating bayan. So, bawal na rin ang plastic sa Masantol. Marami po bang plastic sa Masantol? Ah, matagal na po akong wala dyan na hindi Dali lang po ha. Nako, si tatay. Okay, tuloy po tayo, mga kaibigan. So, paggamit at pagbenta ng plastic at styrofoam, mahigpit na ipinagbabawal sa Masantol. So, nung ang ordinansa po, nung pang, kailan ba ito? If I recall it correctly, yeah, that was 2014, mga kaibigan. Yung after first year ng termino ni Mayor Dan, no, mayor siya nung unang termino niya na 9 years, no, at po. So, ngayon is nare-reiterate. Maganda po. Sana po sumunod tayo. Kagaya na sinabi ko,
suportahan po natin ang gobyerno. Pero, huwag po tayong natatakot at nahihiyang magtanong. Wala pong masama ang magtanong. Ayun, nakapasok na rin si, si nanay at tatay. Okay. Ah, sana lang po na-inform na maayos, At nalatag ng maayos ang mga patakaran, nagkaroon ng uli ng briefing, lalong-lalo na sa ating mga nasa business sector. Tuloy natin. Ah, so napansin ko, nakita ko yung yung manifesto ng mga mayor noong August 27, 2025. Maganda po ito, Statement of the Pampanga Mayors for Good Governance. Gandang pakinggan, So, ito po yung nung kasagsagan yata ng pagbaha. Ah, basahin niyo po, nakasulat. So, we commit ourselves to demand transparency and the use of public funds and ensure that all programs and projects are aligned with the real needs of our people. Maganda. Promote accountability by strengthening internal controls, reporting mechanism, and participatory governance. Safeguard the public trust through proactive measures that prevent misuse of government resources and ensure equitable delivery of service. Maganda pong mga commitment ito. Pero, kung gayon, dapat napag-uusapan na rin nila yung solusyon sa pagbaha, di po ba? Our people deserve nothing less than a government that is clean, malinis, transparent, walang itinatago, and accountable, may pananagutan. Together, let us reaffirm our pledge to serve with honor. Serbisyong may dangal, to lead with integrity, pamumuno na may katapatan, and to build a Pampanga where governance is defined by trust, not tainted by corruption. Kung napansin niyo po yung mga wordings, Transparency, accountability. So, sana po gawin nila, So, transparency, sana po matuloy ang website. Kung napansin niyo po, bawat episode natin, yung website talagang pinupost natin, po? Mahalaga po yon. At habang wala ang website, pwede pong gamitin ang Masantol PIO para mag-post naman ng mga dapat i-post dun sa full disclosure policy ng DILG. Okay. Yung sumunod ay, yun po, yung mga nakapirma na mayor. Ano po? Kasama po ang mayor natin, siyempre. So, let's talk about this one. Rehabilitation of Masantol. Ito po yung Santa Lucia Anak, Santa Lucia Matua, San Isidro, San Nicolas, Masantol, Pampanga. Yun po yung road na ginagawa. May in front of Pure Gold, no po? This fund is under 20% development fund and local disaster risk management fund. So, ano ba? So, galing ang pondo sa Masantol. Ito po yung contractor, mga kaibigan, JKSA Builders. Hindi ko alam kung I was trying to search this contractor sa Security and Exchange Commission. Hindi ko po mahanap eh. Baka kulang lang ang information or abbreviation lang yan, acronym. Tapos po kung mapansin nyo, yung duration ng project, yung project kung kailan sinimulan, kailan target completion, wala pong nakalagay. Sana po i-fill up naman. Na po, saka kung magkano yan na yung nagasto, sayang po, may nakalagay pero walang naka-fill up. Kung ang COA man ang dapat maglagay dyan, sana makipag-coordinate naman po ang munisipyo na fill up niya.
Okay po. So, siyempre po, mga kaibigan, sa susunod na ating na episode, ang pag-uusapan natin ay papaano ginagawa ang bidding sa local government unit. Kagaya po niyan, yung contractor, supplier, JKSA Builders. Paano na-award sa contractor na iyan ang proyektong nagkakalaga ng mahigit 21 million? Ano ba yung mga requirements? Paano nagko-comply ang ating munisipyo sa procurement law? Ayun po yung sinasabi ko kanina. ah Tinype ko yung JKSA Builders. Ano lang lumitaw. Sabi ko, baka ano po, baka acronym lang ang JKSA. Kulang ang ating information, kaya hindi lumilitaw. Or baka try natin sa pickup din, yung accredited contractors sa Pilipinas. Baka nasa DTI. Pero check nyo po, kayo rin. Tingnan natin. Wala pong masama dyan, mga kaibigan, na nagtatanong tayo. At nakita nyo naman yung manifesto ng mga mayors sa Pampanga. Advocacy nila ang transparency and accountability. So walang dahilan kung bakit sila magagalit kung tayo ay nagtatanong. Oh, tinanong to mga kaibigan, yung kanal dyan sa may Pure Gold, mukhang mahina ang pagkagawa. So attention sa ating municipal engineer and building official. Paki-check naman. Engineer Gary Viray. Attention po sa inyo, sir. Um, Tapos, mukhang may komento ba? Basta tayo ha. Hmm, wala naman, no? Wala naman nagtatanong eh, no? Ah, so, in fairness po kay Mayor Dan, no? Marami namang proyekto at plano at mga activities sa ating bayan. Wala po tayong question doon. Pinupuri po natin si Mayor Dan doon at ang kanyang tambong masantol sa mga bagay na gano'n. Pero siyempre, mga kaibigan, bahagi ng ating demokrasya ang ipahayag ang ating opinyon at i-call out ang gobyerno doon sa mga nakikita nating medyo may question, di ba? Kagaya niyan, di ba? Walang masama kung bigyan natin sila natin. Baka hindi nila napansin, di solusyonan nila. Ganun lang naman yun. Hindi po tayo dito manira o magsalita ng mali o 'di ba ng kasinungalingan. Hindi po ganoon. We're not against the government. We are here to help as well. Kasi kung wala nang nagtatanong, hindi na tayo nasa demokrasya. Wala nang demokrasya, di ba? Democracy, freedom ang pinag-usapan. Pag hindi tayo pwedeng magtanong, wala tayong kalayaan. Nako, masama yun. Okay. Ayun po, no? Please lang po. Thank you. Ito po sabi ni Justice Yonin. Ito po yung karagdagan dun sa GR number 111304 dated 17 June 1994. That is Yabut versus Ombudsman naman. It's still regarding onion skin. Pero dito sabi ni Senior Associate Justice Marvick Yonin, a public official, more especially, lalong-lalo na, an elected one, should not be onion skin. Hindi dapat sila nagiging balat sibuyas sa mga komento, opinyon ng taong bayan. Being sensitive has no place in this line of service. So, walang puwang ang pagiging
sensitibo sa serbisyo publiko. More so, when allowing otherwise, has the potential to create a chilling effect of the public, on the public. Yun yung maraming may nakakaalam, maraming nagiging mulat. Eh, mas maganda nga yun eh. Yun ang esensya ng demokrasya eh, no? Recognizing that free speech empowers the citizens in exacting accountability, may pananagutan from public officers. Conviction for defamation involving statement related to their discharge of officials' duties entails proof that they were made with actual malice. Actual malice cannot be presumed. Hindi mo pwedeng ipagpalagay na, oh, may mali siya dito sa ano. Kagaya na ginagawa natin, oh, may mali siya si Robin. Wala. Hindi yung presume. Wala tayong ganun. Adikain, mga kaibigan. Wala pong tanong. Tanong na bang kayo, mga kaibigan? Libre po magtanong. Baka kaya nating sagutin, di ba? So, ito po, mahalagang mga tanong at sagot sa LGU budgeting. So, ano yung proseso, mahalagang tanong, kaugnay mga sagot at praktikal na gabay. Ang mga agency po na related dyan is DBM, DILG, COA. Mga hamon at solusyon sa pagpapatupad ng local government budgeting. Okay, tuloy natin. Kahulugan, okay. Yan na yan. Ito po. Pangkalahatang prinsipyo sa ilalim ng Local Government Code of 1991. Ito po mga kaibigan ang Biblia ng sino mang government officials na lokal. Kailangan po binabasa-basa yan. Lalong-lalo na dun sa mga bago. Hindi po kasi training ground ang ang munisipyo sa public service. Local autonomy. LGU has the freedom to formulate. Yun po. Meron silang ang isang munisipyo, local government unit, uh, meron silang freedom na magsagawa ng kanilang mga sariling budget at polisiya. Tapos, mapansin na, andun na naman ang transparency, di ba? Transparency, accountability, ulit-ulit. Participatory governance. Binibigay ba talaga ang pangangailangan ng tao? Ang pangangailangan ng tao sa ngayon na dapat bigyan muna ng solusyon. Ulitin ko po kahit para tayong sirang plaka, solusyonan ng matinding pagbaha. Fiscal responsibility. LGU must allocate funds fairly for mandated programs and manage resources efficiently, adhering to national standards. Dito po sa participatory governance, mga kaibigan, naalala niyo po may tinatawag na Local Development Council. Nakasilip po tayo ng executive order noon. Tama naman po ang komposisyon. Pero may observation po tayo doon. Sabi po kasi sa Local Government Code, ang miyembro ng Local Development Council, at least 1/4 of the members should be coming from the non-governmental organizations. Meron naman pong non-governmental organization. 10 po yata yun. So, lahat-lahat, kung di ako nagkakamali, 40. So, 1/4. Ano po? Tama naman. Ang napansin lang na ho natin ay, I think it's 9 out of 10 galing lahat sa sektor ng mga mangingisda. Parang actually na-text ko po si Attorney Isagani Gonzales, ang ating administrator sa munisipyo. Sabi ko baka next year po baka pwedeng we encourage sectoral representation. Mga kaibigan, yung mga sektor ng sa labor sector, wala. Youth sector, wala. Business sector, wala. Sino ba bang sektor? Professional sector, wala.
Religious sector, wala. Marami pong sektor eh. Hindi lang naman po mga mangingisda ang sektor. Pero sila lang po yung nagpa-accredit. Siyempre, kung sino lang yung available na accredited, ah, ay kung sino man po ang accredited na NGO, siyempre sila yung sasali. But we also encourage our municipality na encourage naman nila na yung mga iba't ibang sektor ay makilahok din, magpa-accredit din. Para nang sa gayon ay balanse po ang sectoral representation sa Local Development Council. Suggestion lang po yun. Di po ba mas maganda pag gano'n? Para marinig yung tinig ng ibang sektor. Tapos, 640 na pala. Ito po, DBM, DILG, COA. Proseso, yun po yung proseso. Suriin ang nakaraang budget. Nagamit ba ng maayos ang nakaraang budget? Itakda ang prioridad ng proyekto. Ano ba yung priority natin? Di ba? So, ang Local Development Council po ang nagbibigay ng prioridad dyan. If priorities are clear, decisions are easily made. Kumonsulta sa mga departamento. Siyempre, yung mga department heads, ano po, sila yung expert dyan. Kagaya ng Municipal Budget Officer. Ang Local Finance Committee po ay binubuo ng Municipal Treasurer, Municipal Budget Officer, of course, at MPDC, Municipal Planning and Development Coordinator. Hindi ko po alam kung sino ngayon. Nung panahon po namin si Kuya James Ducot ang planning officer. Ano po. Isumite at idaos ang deliberasyon. Yun po mga kaibigan, tinan nyo. Ihahin sa sanggunian at isa publiko. Isa publiko. Make it in public para sa masusing talakayan. Yan po. Yung sanggunian ba ay nag-imbita ng sektoral then representation, di ba? Sana. Hindi pwede kasi yung... Sana may invite. No? Di lang yung kaya doon mga kaibigan. Mag-post kayo, yung ipabatid sa tao para nang sa gayon, kung sino yung gustong makilahok kay makikilahok. Hindi lang yung limited lang ang nakikilahok. Di po ba? Tapos, siyempre, sumunod tayo sa mga patakaran. Pagkonsulta at partisipasyon ng komunidad. Bakit mahalaga? Tinitiyak na aktibong partisipasyon na ang budget ng LGU ay tumutugon sa tunay na pangangailangan, pinapalakas ang transparency, at nagtataguyod ng tiwala sa pamahalang lokal. Di ba? Hindi pwedeng tayo-tayo lang. Dapat tayong lahat. Hmm, walang tanong. Hindi, walang sagot. Ganon din po sa gobyerno, mga kaibigan. Pag walang tanong, wala ring sagot. Mga mekanismo. Okay? Sana po, no? Yung mga sessions, yung mga public hearing, public nga eh. Sana live stream naman tayo. Kung pwede. Nasa panahon na tayo ng social media eh. Di ba? Tapos, okay. Okay, tingnan natin. Saan ba pumupunta ang budget? Sa sahod. Sa sahod, mga kaibigan. Mga gastusin para sa mga kawani ng LGU. Sahod, allowance, overtime pay, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig Contribution, Leave Benefits. Komento lang po. Tanong lang po sa ating Sangguniang Bayan officer, secretary, si Madam Hermy Punla. Kapag po ba absent, ang isang Sangguniang Bayan member,
nadideduct po ba yun sa kanyang leave credits? Naitanong ko po kasi dati nung when I was a municipal accountant, the municipal accountant of Santol, nag-inquire po kasi ako sa DILG. Ang sabi niya, kung sa session, absent sila, dapat i-deduct yung leave credit dun sa kanilang, isang leave credit dun sa kanilang leave credits accumulated. Halimbawa, ang session ay Friday, so pag Friday, absent sila, may deduction. Nag-accumulate po ng alam ko 1.25 or 1.5 per month na po. Sick leave at vacation leave. So, pag hindi po kasi dinidak, pag natapos na yung termino at kukuha ng terminal leave yung isang konsehal, abay, buong-buo ang kanyang makukuha. Samantala ang patakaran ng DILG, pag absent ay dapat i-deduct sa leave credits ng isang konsehal ang absent niya. Ngayon, siguro pwede namang gawin ng SB Secretary na on a monthly or a quarterly basis yung pagbibigay ng summary of absences ng ating sangguniang bayan. Si Mayor, hindi naman po siya required yan. So, pero ang sanggunian, required po dyan. Sanggunian, ibig sabihin, ang Vice Mayor, ang mga konsehales, at ang mga ex-officio members. Ex-officio members, yung ABC President at SK Federation President. So, ang assumption po ng DILG, pag hindi session, ang isang Sangguniang Bayan member ay gumaganap sa kanyang katungkulan. So, you can still access our municipal councilors kahit hindi araw ng sesyon, mga kaibigan. Ganun po sabi ng DILG eh. Pag walang session, ang presumption ay nagtatrabaho sila. Kung nagtatrabaho sila, pwede silang i-access. Okay po. So may limitasyon sa sweldo. 45 to 55% depende po sa class ng city or municipality. Tanong mo ba tayo? Wala ko kayong tanong. Okay. Marami pong detalye ang pwedeng pag-usapan niya. No? Pero wala po tayong sapat na oras. Maintenance and other operating expenses. Saan po pumupunta? Office supplies, utilities kagaya ng kuryente, tubig, internet, fuel at vehicle maintenance. Tanong, ang paggamit po ba ng ambulansya ay libre ang gasolina? Ano po ba ang patakaran ng munisipyo? Kailangan po alam, ano? At kailangan bang bigyan ng allowance o extra ang driver? Para po malinaw lang sa ating mga kababayan. Hindi ko alam kung may na-experience na nanghiram ng ambulansya, tumawag, at pinapagas sila. Let us know po. Okay, wala naman. Nandito ako sa Canada. Kung wala tayong makita sa Masantol PIO, wala naman akong alam din. O kung yung walang mag-text sa atin, wala naman din akong alam. Training at seminar. Mahalaga po yan, mga kaibigan. Training at seminar. Para dagdagan ang ating kaalaman at mapakinabangan ng ating bayan. Minor repairs. Nasira ang opisina, paggawa ng konte, nasira ang aircon o may maintenance ng aircon, something like that. Communication expenses, telepono, internet, cellphone. By the way, mga kaibigan, ang pagkakalam ko nung bago ako umalis, nung umalis ako, ang mga cellphone expenses ng ating mga department heads and assistant department heads, ang Sangguniang Bayan members, ang Vice Mayor, ex officio members, ang Mayor of course,
Libre po yan. Naka-charge po yan sa munisipyo, yung kanilang cellphone. So, kaya, alam mo yan, pwede natin silang i-reach out, mga kaibigan. Kasi, ang munisipyo naman ang nagbabayad ng cellphone expenses nila, di ba? Yun pang araw-araw, no? Oo. Bayarin sa maintenance and operating expenses. Ano pa? Capital outlay. Bibili ng aircon, kalsada at drainage. Usually, tina-charge yan sa ano sa 20% development fund eh. Papatayo ng gusali. Pwede din naman kung kaya ng pondo. Tandaan po natin mga kaibigan, ang pondo ng munisipyo ay 276, hindi ako nagkakamali, million. Nung nandyan po ako, that was 2013, ang last year ko dyan, 70 million lang. So, it was 13 years ago. So, meron na tayong 276 million. Wow, naging triple, no? Mahigit. Triple ba? Halos 4 times na. School buildings, health centers, malalaking equipment, sasakyan, IT system. Or talking about IT system, mga kaibigan, baka pwedeng makisuyo sa ating municipal accountant ngayon na ipa-implement ang electronic new government accounting system ng Commission of Audit para mapabilis ang reporting at mapabilis din ang transaksyon sa kanilang opisina. At of course, magiging accurate ang reporting at may iwasan ng anong tawag dito? Ang sabihin nating red tape. Madaling i-access ang mga dokumento pag gano'n. 20% development fund. Ano po yung mga pinupunduhan dyan? Ah, maraming salamat po sa participation ninyo, Sir Regner Habustos. Oh, Ener pala. Sorry, Sir. Sir Elmer Meneses, natin pong principal sa Masantol High School. Of course, si nanay at tatay. Si Michael Sonsa, si Pinsan. Sino pa ba? Pwede po mag-komento kayo para babati ko kayo. Parang hindi ko nakikita yun sa ano eh. Diba? Si Ate Ana Moore Bonifacio. Sino pa? Si Mr. Bong Manansala. Alam mo na, sa Canada si bro eh. Baka kay Diskaya. Okay. Sino pa ba? Si Dr. Alizelle Bonifacio. Annabeth Soto. Thank you po for watching. Ah, si Insan, JP. Nagtrabaho po siya sa munisipyo, mga kaibigan. Under HRMO. Oy, sana ma-interview natin, na maulit natin na hindi natuloy na episode. Bakit mahalaga ang SALN? Ang makakapagpaliwanag po nun sa atin, mga kaibigan, si Ate Divine Sundian, ang HRMO po, Human Resource and Management Officer ng munisipyo ng Masantol. Ah, yan, livelihood, okay. Ang ibig po sabihin po ng NTAI, National Tax Allotment. Dati po ang tawag dyan ay Internal Revenue Allotment. Hindi ba baba sa 5% ng total budget? God. Yan po mga kaibigan. Meron po dyan ang munisipyo. So, alamin nyo kung saan ba, anong detalye. Pero hintayin natin si attorney na magpo-post sila ng budget at financial information report, liquidation, utilization, at bidding para sa first quarter ng taong ito. At ulitin ko po ang ating susunod na episode sa para sa bayan, episode number 5 ay paano ginagawa ang proseso ng bidding sa local government. If I'm not mistaken, ang designated back chairman po ay si Sir Paul Magat. Tama po ba? Sir Paul Magat. Ang ating action officer, local risk
management officer po. I don't know if I say it correctly. Parang kulang. Pero something like that. Okay? Saan pa? Ayun, may pondo para sa calamity fund. Kung ang total budget ay calculate po natin ha. Ulitin ko ang budget ngayon ng Wasantol ay 276 million. Yun, tinan mo sa total figure lang, hindi tayo sigurado. Wala tayong dokumentong nakikita eh. Kung may nakikita ho tayo, di mas madaling pag-usapan. Ah, halos 52 million po kasi ang 20% development fund. Pero yun ay galing lang sa IRA. Divided by 0.2. So, yun, 276, ano? So, most probably, ang 260 times 0.05. Approximately, ang budget po sa calamity, ang tawag po dyan dati is calamity fund, ay around 13 million. Okay? 13 million. Saan po gagamitin yan para dyan? Sangguniang operations. Para sa session, so kung makipagbisita kayo doon ay siyempre makakainin kayo mga kaibigan, no? May kahit isang bola-bola lang or kape, isang mineral water, bottled water, pwede na yun, no? Hindi naman kailangan magarbo ang pagkain. Legislative research, ordinance development. So dito pumapasok mga kaibigan yung sinasabi nating website, kahit paulit-ulit, please po, bigyan ng pansin. Session expenses, meron po silang tinatawag na representation expenses, mga kaibigan. Na kung saan, kung may mga session, may committee work, may legislative research, ordinance, may public hearing, may ano ba tawag? Committee hearing. So pwedeng magpakain naman. Kahit simple lang ang Sangguniang Bayan natin. Rodel. Uy, Rodel, kumusta? Okay. Tapos, daran, basic services, mga paunahing serbisyo na obligasyon ng LGU. Health services, may libreng gamot po ba sa health center? Baka po baka ma-expire lang yan, kagaya ng sa national. Wag naman po sana. Gamitin po natin ng maayos ang supplies. Na sana hindi rin poor quality ang naibibigay sa atin na mga gamot. Kahit generic, okay naman, may mas standard quality naman, ano? May tamang kalidad naman. Ah, meron po tayong dentista sa pero libre ba ang pagpapunot ng ngipin? Meron bang may dentista pero kung walang gamit, anong gagawin ng dentista, ano po? Minsan po, interviewin natin ang ating municipal health officer. Ang alam ko po si Dr. Jean Tiangha. Hi, Dr. Jean, kumusta po? Interview po minsan sa health services. Agriculture support, nakausap din po natin si Ma'am Arlene. Minsan po, kumbidahan natin. Sa social welfare, minsan kumbidahan natin di ko alam ang pangalan, pero kapatid siya ng aming kumarin, ni Marin Teresa. Teresa, ano ba apelyido? Nakalimutan ko. Basta, Kaparasya. So, sa Menro, sa solid waste, sa peace and order. Pag-usapan, marami pong pag-uusapan no? Hindi tayo mauubusan ng pag-uusapan. Kaya lang, kung wala tayong makakausap, paano na, di ba? Sana po naman, ah, sa totoo lang po tayo Doon lang sa totoo. Mahirap po bang i-contain ang katotohanan kung bakit hindi nagpapa-interview ang karamihan? Tatanong lang po. Di po tayo nag-aakusa.
So, education support, kahit may hiwalay na SEF, Special Education Fund, mula sa Real Property Tax. Separate fund po yan. Nanggagayan po yan ang pondo sa amilyar na inyong binabayaran. Kaya mga kaibigan, magbayad po kayo ng amilyar ha. Iwasan ang penalty. Magbayad ng tama. Sasabihin ng iba, bubayad pa ako ng amilyar eh. Yung iba ninanakaw lang eh. Hindi po tamang dahilan yon. Gawin ang inyong obligasyon at may karapatan kayong magtanong. Kung hindi nyo rin ginagawa ang inyong obligasyon, anong karapatan nyong tanungin ang gobyerno sa mga serbisyong ibinibigay nila sa atin, di ba? May tanong po yata dito. Oh, Brother Robert, kumusta? May tanong po siya. May budget po ba para sa mga first year college this year? Magandang tanong, ano? Alam niyo, masasagot natin yan kung ang sangguniang bayan, ay nagpo-post kahit sana gumawa ng sariling account, ano? Anyway, ibang function naman ng legislative at saka executive eh. Habang walang website, doon sana i-post ang mga ordinansa, ang mga resolusyon, ang mga schedule ng hearing, special man yan o regular session. Hindi ko masagot bro eh. Kasi may ordinansa sigurado dyan. Doon natin makikita kung ano yung qualification. Pero merong ano, di ba? Merong special education, no, no, sorry. Ah, Educational Assistance Fund. Pero dapat iba pa yung educational support para doon sa... Hindi ko alam mga kaibigan. Wala po tayong nakikitang ordinansa. Kaya napakahalaga ng website. Pero pansamantala, habang walang website, di meron naman social media. Doon muna tayo, di ba? Kung ano ang available natin sa ngayon. At sabi ni Sir John, ang LGOO officer natin, LGO, I don't know how to say it properly. DILG officer sa Masantol. Baka po daw sa Marso magkakaroon na ng full disclosure policy portal. Sana po, saan po natin yan? Grabe, no? Ang tagal, i-maintain. Pero sana habang mini-maintain, may temporary relief man lang. No? Ah, so, school support programs, learning materials, school facility support. So kahit may SEF po, ang munisipyo ay pwede pa rin sumuporta ng pinansyal para dito sa mga programang ito. Ang debt servicing. Alam ba na, may utang ba ngayon ang munisipyo ng Masantol? Hindi ko alam. Wala tayong nakikitang financial reports eh. Paano natin masasabi, di ba? Para sa pambayad ng amortization. Halimbawa, may proyekto ah, na pagkausapan ng Local Development Council at inaprubahan ng sanggunian na magkakaroon ng mangungutang tayo. Wala pong masama ang mangutang, mga kaibigan. Basta't ang inutang ay dinadala sa maayos na kalalagyan. Basta't ang utang ay binabayaran, di ba? Basta't ang interest ay binabayaran. So may terms and conditions po yan. Usually, kung may utang, sa Land Bank o kaya sa Development Bank of the Philippines. Gobyerno po, ano? Ah, wala po tayong kopya ng detalye na yun po ang hinihiling natin kay attorney. Saan pa? Statutory and contractual obligations. Mandatory contributions. ah Kagaya po ng ano, kagaya ng SSS, PhilHealth po, di ba? Ah, yung insurance, kung meron, legal obligations, kung alam niyo po nung bago ako sa munisipyo, ano datnan naming maraming utang ay sa PhilHealth, sa SSS.
Saan pa? Sa BIR, sa sa Pelco, meron din sa Pelco. Pero binabudget po natin yun. Request natin na bayaran lahat. Nabayaran naman po lahat. In fairness po kay dating Mayor Peter B. Flores. Ano pa? 8 to barangays, yun. Ah, Tumuporta sa mga barangay, sa NGO. Basta malinaw ang kung saan nilalagay, ha? Malinaw kung saan pupunta. Dalawa pong bagay yan, pwedeng ibigay ng pera at pangailangan ng liquidation at i-liquidate ng ayon sa umiiral na patakaran ng Commission on Audit or mismo ang munisipyo ang magpo-procure o magpapagawa ng suporta para sa mga barangay, sa NGO at CSC. Ito barangay, I hope and pray na hindi po ito napopoliticize, ano? Kasi po, kailangan na lahat ng tulong ng barangay mula sa munisipyo. Project support, partnership program, community-based incentives. Okay, ano pa? Oh, nakaligtaan natin. May 1% uh, allocation din dapat sa senior citizens and persons with disabilities. 1% po yan, around, tingnan natin mga magkano ba yan. Calculate natin, 276 times 0.01. Mga 2.7 million. Around like that. Hindi naglalaro sa ganun ng pondo ng senior citizens and persons with disability. Hindi ko po alam kung sino yung senior citizen. Pero parang may nakita ako na si Brother Johnny Balingit ang chairman or president ng Senior Citizens Federation. Ano pa? Ah, may opisina po yan, Office of the Senior Citizen Affairs. Kung saan gagamitin, dapat may plano din po yan. Ano? Magtanong po kayo para malaman nyo kung saan dadala o dadalhin ang mga pondo para dyan. May natitira pa tayong mga die hard. Maraming thank you sa suporta, sa pagantabay, sa pag-alalay. Sana po i-share nyo rin kung pwede. Para hanggang ngayon po mga kaibigan, may problema pa tayo sa Facebook. Hindi pa nila na-resolve ang technicality doon sa pagla-live, pag-live stream. Pero pagkatapos po ng live stream ay masisave at pwede na pong isa-public na. Ganun po ang mangyayari ngayon. But we're working on it po. Tignan nyo, may financial reporting. Kailangan alam natin, yun nga, gamitin ang social media para paalam sa tao. Ang tawag po doon is budget accountability. Kapag nandun na yung COA, Commission on Audit. Pero, siyempre, kasama po tayo dun eh. Saan ba talaga ginamit ang pondo? Diba? Walang masama doon sa pagtatanong. Natural ho yun. At ulitin natin, huwag pong ikakagalit ng ating mga government elected officials and employees. So, COA po ang nag-audit dyan. Pero, pwede po tayong humingi ng dokumento. Kagaya po ng sinabi ni attorney, di ba? Everybody is welcome to ask for any document, especially financial documents na inaakala nila. Pero, attorney, umpisan po natin dun sa pagpo-post ng budget, ha? Pagpo-post ng financial reports, bidding, at yung iba pang reports na tinatalakay doon sa freedom, ang tawag dito? Mm, Full disclosure policy. Okay, yan po ang madali na natin mga kaibigan, oras na, no? Ah, Hamon, yun. Karaniwang issue, budgeting at monitoring, mga issue.
Delayed ang submission ng... Pero aprobado na po ang budget, mga kaibigan. Ha? Actually, sabi po ni Sir Jan, nandoon na sa sangguniang panlalawigan. That's for review. Ministerial na lang yon, mga kaibigan. So, ibig sabihin, aprobado na talaga ang budget. Delayed ang submission ng budget reports at may non-compliance sa regulasyon. Nalilito rin sa tamang classification ng gastusin at kulang ang koordinasyon sa mga unit. O, sabi pa, kakulangan ng technical skills ng mga kawani at hindi sapat ang public participation. Di po ba? Hindi sapat ang public participation. Monitoring ay hamon dahil sa limitadong resources at mahirap na koordinasyon. Gamitin po natin ang social media, mga kaibigan, para sa public participation. Yan ang pang modernong teknolohiya. Di ba? Ano pa ba? So, forward na natin. Conclusion na tayo. Epektibong serbisyo, wastong pagbuo at pagpapatupad ng budget ang susi sa mahusay na serbisyo publiko. Pagbuo, pagpapatupad. Okay? Pagsunod. Sumunod sa mga batas ng DILG, DBM at Commission on Audit. Transparency at accountability na paulit-ulit na may manifesto ang mayors of Pampanga na sila ay nagtataguyod, na sila ay advocates ng transparency at accountability para sa good governance. Nanonood daw si Sir Berhel. Salamat bro. Berhel Santos. Naging estudyante po namin sa sandali, basahin ko Sandali lang. Okay. Okay, that will be considered. Gusto mo bang so private yan no? Private din ba na sabihin ko yung sinabi mo o hindi? Let me know. Kasi nakapribado Baka ayaw mong sabihin. Baka sa akin lang yun. How do you want me to say it? Want me to broadcast it here or... Ayaw nila ang budget officer, ang treasurer, talakayin daw kung sinabi ko na. Kung ano yung kanilang mga gawain, trabaho, katungkulan, obligasyon, functions, duties. Nako, actually nakausap ko na yung municipal treasurer. Oh, okay. Municipal budget officer din. Nakakalungkot Nag-signify na sila na di sila pwede. Sino na lang makakausap natin? Bakit may pattern, Yung mga government employees, ayaw magpa-interview, Ayaw. May dahilan sila. Sabi nila ay, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pasok po ba yun sa inyo? Nagtatanong lang po. Okay. Ano ba? Transparency, accountability. Mga kaibigan, lahat tayo may fair share dito. Gawin po natin ang ating fair share. Magtanong, makilahok, makisama, pakita natin ang ating concern. Lalo na po siguro mga kaibigan, yung mga nagsiserve sa ating simbahan, religious sector. Sabi po ni Saint Benedict, ora et labora. Hindi sapat ang nagdadasal lang. Kailangan mayroon din tayong ginagawa. Di po galing sa akin yun. Galing kay Saint Benedict, kapatid po ni Saint Scholastica. Ano pa ba? Kung wala po kayong tanong, lapit na tayong magtapos, mga kaibigan. May tanong may comment si Sir Elmer. Dex noon, DepEd na ngayon. Okay, sir. Thank you. Paano makuha ang budget sa National Sports Commission to support participation outside the school such as cluster meet,
So district meet, sana sa LGU na lang. Meron po tayo. Sino bang chairman ng ano? Tignan po natin yung sports. Yung ano sir? Yung SK Federation President. Dapat alam niya yan. Uh, SK Federation President ang chairman. Hindi ko po alam kung sino mga miyembro. Baka pinalitan na rin. Uh, dati si ano eh. ah, Dati si Mr. Bustos, di ba? Pero nag-resign siya. Pwede rin po kayong magtanong sa kung may budget sa SEF, Special Education Fund. At glabi po kayo minsan, sir. So, tanungin po natin si ano. Ako'y suki na naman natin si Konsehal Boboy Lakap. Siya po yung chairman ng ano ng budget sa Finance and Appropriation. Siya rin ang chairman ng baka na sabihin nyo, nasisingle out siya. Siyempre, siya yung pinag-uusapan Siya yung, sandali, sino ba yung mga kasama niya dito? Ang vice chairman, ah, ina natin. Ang chairman sa Good Governance, Public Ethics, Accountability, Justice and Human Rights. Taba? Si Konsehal Epifanio Lakap. Ang vice chairman niya, si Konsehal Carlito Viray. Konsehal Carlito hanggang ngayon yung invitation ko to be friend sa Facebook. Hindi mo pa ina-accept. At yung mga invitation ko sa iyo, pumapasok naman, delivered, sabi. Hindi mo rin pinapansin. Ang third member po nila, mga kaibigan, sa Good Governance, Public Ethics, Accountability, Justice, and Human Rights, si Konsehal Marcelo Lakap. So, sorry. Tapos sa Finance, sino ba? Tingnan natin. Ah, ito na ba to? So, Finance and um, kopya natin. Finance and Appropriation. Ang chairman ay si Konsehala Epifanio Lakap nga po. Ang vice chairman is Konsehal Marcelo Lakap. At ang member ay Carlito Viray. Oh, parang sila rin ano. Napansin niyo ba? Sila yun sa Finance and Appropriation. Tapos sila din dun sa Good Governance. Paano mo sasabihin na sa chairman ng finance o membro ng finance committee and appropriation na ayusin niyo yung trabaho niyo diyan. Oversight committee, remember? Sila rin pala yon, di ba? Parang hindi maganda, no? Okay. Sorry may tanong. Dali. May mga appointed official kasi na di alam ang job description at responsibility niya. Aray, ang sakit naman nun. Ah, ayaw na akong maging friend. Totoo po yun. Yung iba nga nagte-text ako, hindi na ako sinasagot Well, ayaw ma-associate. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Ano sabi ni Lord uli? Bago pa nagalit sa iyo ang mundo, nagalit na sila sa akin. May share ko lang mga kaibigan Sabi ni nanay, dito ka na sa Canada Bakit ka pa nakikialam? Sabi ko, Nay, hindi ako nakikialam. Pakikialam ba tawag sa concern, sa malasakit? Sabi ko sa kanya. Alam niyo, Nay, sabi ko, feeling ko, pag hindi ako nagsalita, pag namatay ako, sabi ko, parang dire-diretso ako sa impyerno Yun ang pakiramdam ko, sabi. Ayaw ko naman yun, di ba? Ayaw niya naman yun na hindi tayo magkikita sa langit, di ba? Sabi ko. Kidding aside, mga kaibigan, that's what I really feel. Maybe that's my fair share. Sana mapagtanto ninyo ang fair share ninyo kanya-kanyang calling yan. Pero kung walang tataya, walang mananalo.
Okay? Yun nga eh. Ako nandito, yung nagtatanong ako, kayo nandyan. Ay, magtanong. Takot ho ba kayo? Kung takot kayo eh, di hindi pa dalisay ang ating pag-ibig. Sabi ni San Juan, di ba? Okay, next tayo. Kung gusto nyong magkaroon ng additional information, mga kaibigan, regarding budget operations ng local government unit, you can simply type this one, yung nasa baba. Yun po yung link. Yung link para magkaroon ng PDF file, libre po yan. I think it's more than 300 pages, ano? Please po, screenshot nyo. Kahit i-type nyo lang yan, Budget Operations Manual for Local Government Unit. Lilitaw na sa Google. May available information po tayo. Gamitin po natin. Kung may tanong po kayo, in advance, you can text me. Kung may concern po kayo na tingin nyo pwedeng i-call out po natin, please. Kung may mga picture, pakita po natin para minsan po kasi hindi nila alam. In fairness po sa kanila, ano? Kung walang magsalita, pero dapat may monitoring, hindi ba? Kung walang magsabi, di, di ba? Baka hindi nila alam. Bigyan natin yung benefit of the doubt nila. So sa susunod nating pagkikita, yan po yung ano, PhilJeps na tinatawag. Doon po nag-post ng bidding. Open, sabi niya, transparent. Bukas, walang tinatago, at competitive. Ano ba sa Tagalog ang competitive? Ah, competitive na ano? May competition, fair competition, di ba? Hindi lang yung mga kaibigan, yung sila-sila lang. Hindi ganun. Hindi tama yun. At sana kung may pagkakataon na i-prioritize ang local suppliers, di ba? So para mas, siyempre, kung may unang tutulong sa mga negosyante sa munisipyo, sa Masantol, ang munisipyo yon, di ba? So, may tanong ba bago tayo umalis? Ah, okay. So, wala nang tanong. Hindi, yan na po tayo. So, maraming salamat mga kaibigan sa mga nanood, sumuporta, nag-like, nag-share. At kagaya po ng lagi nating sinasabi, sana po nagbigay tayo ng galak at ng pag-asa sa isa't isa. At naway higit nating mapagtanto na ang bayan ay isang malaking pamilya na minamahal at pinaglilingkuran. Maraming salamat po at good night sa Pilipinas. Good morning dito sa Canada at God bless po. Thank you.